Magandang hapon po, gabi, mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Today is Thursday, so pang-apat na araw na ito hindi pumapasok. Hopefully, I will be able na pumasok na bukas. Anyway, gusto ko po pagpatuloy yung reaction ko kahapon tungkol sa pagpapatulfo ni Beyonce. Hindi po ako magmamarunong, pero sa nakita ko na po, no? Kagaya ng case ni Beyonce against ng mga kalingap, at yung nangyari din kay Chris na Nanay Lorna against Pugong Bihero. Meron pa akong, siguro naisip nyo na rin, alam kong naisip nyo na rin to, pero just in case na naghahanap kayo ng confirmation ng kaisipan na ito, nasasabihin ko, is maganda na po siguro dahil sa lakas po ng or kataasan ng kasikatan ninyo. Hindi po, lalo na sa Pilipinas, dahil nga meron tayong tinatawag na crab mentality, na sa mga po hindi masyadong nakakaintindi o nakakaalam ng ibig sabihin ng crab mentality, ito po yung paghila mo sa kapwa mo na nakikita mong umaangat, tumataas ang katayuan sa buhay, instead na maging masaya ka para sa kanila, is ayaw mo nangyari yon. So gagawin mo ang mga bagay-bagay para hilain sila na pababa. Iyon po ang tinatawag doon ay crab mentality, na isa sa mga masamang what call this? Kultura ba ang pwedeng itawag doon? Hindi naman sa nilalahat ng mga Pilipino, pero we are known, no? Kasama yon sa mga masama o hindi magandang kaugalian ng mga Pilipino, yung tinatawag na crab mentality. Na yon is kapag ang nakita mo ang kapitbahay mo, o kapwa mo, o kapatid mo, o pinsan mo, or yes, kahit kadugo mo pa yan, na umaangat, ayaw mo makita yon, ang gusto mo, hilain mo pababa. Para either hilain mo sila pababa at ikaw ang umangat, or hilain mo sila pababa para pare-parehas kayo na nasa baba. Yun lang ang po ang nakakalungkot sa atin na mga Pilipino, lalo na at we are considered to be the 80% is of Christian faith sa Pilipinas. Pag sinabi mong Christian, yun lahat ng mga naniniwala kay Panginoong Hesukristo na siyang tagapagligtas. So, kasali dyan ang Catholics, kasali dyan ang Protestants, ang Methodist, ang mga tinatawag na born-again Christians. So, and the more na predominantly na Catholic, na predominantly Christian, na kapag dapat maging ang nananaig sa ating puso dapat is yung pagmamahal sa kapwa, kasi yun naman ang tinuro ng ating Panginoong Jesus, right? Yung pagmamahal sa kapwa. But anyway, hindi po relihiyon ang pinag-uusapan natin sa araw na to. However, because of the crab mentality, kaya ko ito naisingit. Dahil bakit nakakapagtataka, kung tayo ay predominantly Christian sa bansang Pilipinas, bakit hindi tayo nagiging masaya kapag ang ibang tao ay umaangat or umaasenso or sumisikat or nasa taas, nasa rurok, na instead na suportahan natin, mali mo maabunan tayo ng grasya, or maging masaya tayo para sa kanila, no? Hindi natin yung ginagawa, which is very contradictory sa ating pananampalataya na love the Lord your God, mahalin mo ang Diyos, no? Love the Lord your God with all your heart, with all your heart, with all your mind, and then love your neighbors as you love yourself. Yun ang mga predominantly na tinuturo sa atin sa ating mga simbahan, sa ating mga churches. But dito
ako nagtataka kung bakit ang crab mentality is talamak. Kagaya po ng nangyari sa Kalingap na sorry ha, diretsoin natin dahil kung ano yung nangyari, sabihin natin yung nangyari. At gawin siguro natin ng maraming series na hindi per se, hindi dahil sa Kalingap ang pinag-uusapan natin, kundi sila ay isang napakagandang halimbawa ng mga taong umangat, tumaas, pero pinipilit na pinababa. At ang mahirap pa is yung mga taong tinulungan nilang umangat, hindi naging madamot. I mean, lahat siguro ng mga subscribers ng mga Kalingap, si Kuya Val, at saka Kalingap Rap, and all the other Kalingap members, na ang mga subscribers, na alam ninyo na yung maraming natulungan ang mga grupo na to, marami silang naiangat ng buhay, marami yung mga nag-join sa group nila is umangat din, which is parehas din yung kay Pugong Bihero, na hindi lang siya nag-iisa, kung hindi, kagaya ng King Lax is by himself. Pero kagaya ng Pugong Bihero is may mga side shoots siya, gaya ng PB Team Estong, PB Team Peter Paul, OJ, at PB Lab, Peking Bombay, si Madam Yola. No, ibig sabihin is maraming naikapit si Sir Paul sa grupo niya at umangat ang mga taong ito, at hindi siya naging sakim, no, na pwede naman niyang gawin, pero hindi siya naging sakim. I-share niya yung blessing niya, yung pinilit, yung tinulungan niya ang mga to na umangat ang kanilang mga subscribers, ang kanyang mga viewership. At hindi lang sila, kundi ako rin, na lagi kapag nababanggit sa ako ni Sir Paul sa kanyang mga vlog, is subscribe nyo si Nurse Nora. Okay, so ganun din ang nakita ko sa grupo ni Kuya Bal, ng Kalingap, na may mga nagiging members din sila na nagiging Kalingap din, no? Pero even though hindi ako well-versed masyado sa grupong ito, but because of yung ginagawa nila na yun, nakikita mo na hindi sila nagiging sakim. Kumbaga, tumutulong sila sa mga tao din na pwede rin nilang paangatin sa buhay. Which is like nakakamangha yung mga ganong klase ng mga content creators na hindi sila naging sakim, hindi sila naging madamot, no? At i-share nila ang kanilang kasikatan, i-share nila ang kanilang status sa mga ibang mga tao na nakapaligid sa kanila, at umangat sila. And now, kagaya yung nangyaring ganon, I'm sorry I have to compare, or kinakailangan kong, hindi kinukumpara tawag doon, pero nakikita ko yung parehas na nangyari. Kaya ngayon, dahil hindi lang nangyari ito kay Pugong Bihero, at nangyari rin ito sa Kalingap, kaya dapat na sigurong pag-usapan ito, kasi nung nangyari lang ito kay Pugong Bihero, para ba kasing nagiging bias lang ako sa paningin ng iba, kasi dahil supporter ako ng Pugong Bihero. Paano ngayon yan? Hindi ako supporter ng Kalingap. Kaya, dahil sa pangyaring ito nga, nasabi ko na nangyari sa Kalingap, ngayon, talagang dapat pag-usapan na ito. Kasi kagaya yung nangyari sa Pugong Bihero, sino yung tinawag kong ahas na nag-try na guluhin ang grupo, no? At the same thing na nangyari ngayon dito sa Kalingap, si Kalingap Rab, nakita ko mismo yung kanyang live sa Facebook, na hindi ko naman siya sinahanap, no? Basta na lang lumalabas sa aking feed, at nagsalita siya doon talaga, na sinabi niya about Dr. Lab, na pinatigil na yung etc. Alam ko marami rin sa inyong nakapanood, at lumalabas na parang na naging ahas din ang
I'm sorry to be very, very blunt. Patawarin ako kung ako'y nagiging diretso, kasi mahirap na yung paligoy-ligoy pa. Kasi kung minsan, nakita ko na pagkakamali ko, na pag hindi ko dinediretso yung sinasabi ko at hinahayaan ko na yung mga tao ang mag-isip, nagkakaroon ng maling connotation, nagkakaroon ng maling interpretation. So, diretsuhan na lang po tayo. Ang mali po ay mali. No? Ang mali ay mali. Kung sa pananaw ninyo ay tama, nasa inyo yan. Pero sa aking pananaw, kung ang mali ay mali, hindi ko po siya pwedeng baluktutin. No? Hindi, pag ako, kahit pa gaano kataas ang respeto ko kay Sir Paul ng Pugong Biyahero, kahit pa gaano kataas ang tingin ko sa kanya, ang pagrespeto ko, ang paniniwala ko sa kanya, kapag ako may mapatunayan at may makita na hindi ko nagustuhan, ako po ay mananahimik na. No? Pero, sa pagkakataong ito, hindi po ako mananahimik kasi hindi na lang si Sir Paul ang ginawa ng katraidoran, kung hindi nakita ko na naman ang isang grupong ito at kaya siya nakakonect sa crab mentality na kaugalian ng mga ibang mga Pilipino na kapag umaangat ang ibang tao is pinipilit nilang pababahin. Ang mahirap pa, kung sino pa yung pinakain nila, sino pa yung tinulungan nila, sila pa mismo ang tumuklaw sa mga kamay nila. The same thing happened with Pugong Biyahero and with Kalinga. Ang nangyari nga lang kasi sa Pugong Biyahero is pag-uusapan natin to sa mga susunod na araw. Wala pa akong takot na sabihin, kaya ako lumayo. Kaya nakita nyo na hindi na ako nagre-reaction tungkol kay Pugong Biyahero dahil ayokong ma-connect ako sa kanya. Dahil gusto ko magkaroon ako ng kalayaan na magbigay ng opinion ko na hindi ako nakakabit sa Pugong Biyahero. So ngayon po, unti-unti ipapaintindi ko sa inyo kung bakit ako ay tumigil na magreaksyon sa Pugong Biyahero at hindi dahil sa ayaw ko sa Pugong Biyahero, hindi po. Mahal ko ang Pugong Biyahero at Pugong Biyahero team at iyon ang dahilan kung bakit ako'y tumigil muna na magreaksyon sa kanila dahil gusto kong matanggal ako sa paningin ng iba na ako ay kasali ng Pugong Biyahero team. Hindi pa ako kasali ng Pugong Biyahero team. Ako po lang ay isang totoo na nagre-reaksyon, ang aking mga sariling opinyon, wala pong nagdidikta sa akin kung ano yung aking mga sinasabi. Ituloy po natin. So dito natin makikita ang crab mentality na ganun din ngayon ang nangyari sa Kalingap. No? Despite yung ginagawa ng grupong ito, ni Kuya Val, ni Kalingap Rab, at 10 ng kanyang ibang mga grupo, pwera yung mga nang-aahas, sa kabila ng kanilang mga ginagawa, na pagtulong. Though, ulitin ko yung sinabi ko nung kahapon, na kanya-kanyang pamamaraan para gawing interesting yung kanilang mga topic, kanilang mga videos, iba-ibang style. Ang style ni Kalinga Prab, medyo scripted siya, medyo may love team, may kung ano-ano. That's his way. Yun ang way niya para lang sa ganun is makahakot ng mga viewers, which is yun naman talaga ang number 1 goal ng pag-video, para makahakot ka ng viewers, para dumami ang kita mo, para lang sa ganun either 1 or 2 yumaman ka or mas marami ka pang pwedeng tulungan dahil malaki ang revenue mo o malaki ang kita mo. So, either of those, ang kanilang goal ng paghakot ng viewers, wala pong masama doon. Wala tayong sinasabing masama. Go ahead! Ang sinasabi ko lang is, meron kanya-kanyang difference ang mga bawat content creators para na sa ganun sila ay makapanghakot ng kanilang mga viewers. Okay. So, ngayon,
Itong nangyari ngayon kay Kalinga Prab, nasabi ko, the same din ang nangyari kay Pugong Bihero. Ang kaso nga lang, naging mas malala ang nangyari sa Kalingap kasi to the point na pinatulfo sila. Now, pag dumating na kasi sa RTIA, sa Rufo Tulfo in Action, kapag hindi mo talaga panoorin, wait, something must be bad. Bakit kinakailangan mapatulpo sila? Anyway, again, like I said, marami tayong mga makukuhang mga aral sa pangyayaring ito. At ito ay gusto kong isa-isahin. At hindi to pwede sa maging isang video lang. Ngayon, dahil sa pangyayaring ito, bumalik na tayo sa una kong sinabi kanina. Dahil sa pangyayaring ito, na nangyari na kay Pugong Bihero, ng pailang beses na, nangyari na ito kay Kalinga Prab, I don't know if this happened in the past, pero ngayon ko lang napansin ito na yung kasi nga nakarating sa RTIA. So, ito po ay advice ko at alam ko sigurong naisip nyo na rin po ito dahil hindi naman po, kayo naman po ay mga matatalinong tao. Dahil marami na rin po kayong kinikita, advice ko lang po na lalo na ang Kalingap, meron na kayong foundation. I think meron na rin foundation ang Pugong Bihero if I'm not mistaken. Because I believe it was almost 2 years ago nung may foundation ang Pugong Bihero. I'm not so sure, but I think meron na rin. Since meron na kayong mga foundation, kinakailangan nyo na po siguro ang magkaroon ng in-house lawyer. Kung hindi man in-house lawyer, is meron kayong isang lawyer na pupuntahan ninyo at kumbaga siya yung magiging lawyer ng grupo ninyo na hindi naman kinakailangan bayaran yung ang kanyang monthly, kung hindi at least magkaroon kayo ng usapan sa lawyer na to na kung magkakaroon ng problema, siya na yung magre-represent sa inyo. Okay. I think that's one thing na dapat gawin na ng mga grupo dahil malaki na kayo, lalo na ang Kalingap at ang Pugong Bihero. Ngayon, at hindi na, kung bakit ganun ang sinabi ko, is kinakailangan magpagawa na kayo ng kontrata, na naka-ready na kontrata, para sa ganun, maiwasan na yung mga kagaya ni Nanay Lorna, maiwasan na yung mga kagaya ni Krishna, maiwasan na yung mga kagaya nitong si Viance at Erica. Meron na kayong naka-ready na kontrata na, for example, sa grupo ng Kalingap na ang style ninyo is lab team. So, dapat meron na kayong kontrata na okay, first video, that's fine. Second video, that's fine. Pero sa pangatlong video, meron na kayo dapat kontrata doon sa tutulungan ninyo na gagamitin nyo ang kanyang mukha sa video as a content at meron na dapat kayong nakalagay doon na kontrata at kayo na yung bahalang mag-isip kung paano yung magiging comeback doon, no? Kung ano magiging kikitain ng gagamitin ninyo na i-content or yung taong tutulungan ninyo na either pwede nyo sabihin doon, okay, kapag umabot ng 100,000 views, meron kang 1% mula sa gross income or net income, or kung umabot ng 150,000 views, meron kang 2% from the net income, or kapag umabot ng 200 views, bibigyan ka namin ng motor. Dapat naka-ano na siya, naka-black and white na po ito. Nang sa ganun, maiwasan na yung mga pangyayaring ito. Or, kung hindi yun, pwede nyo namang sabihin na, okay, kailangan ka namin, itong kontratang ito is for the first 100 episodes. Meron tayong kontrata between you, us, Kalingap, and you, for example, Nora, na sa 100 episode, gagamitin, i-content ka namin, bibigyan ka namin ng lab team, ganito ang bylaws, ganito, at ang kikitain mo ng bawat episode ay 1% ng total income, or 5% ng total income, or whatever it is na gusto nyong ilagay. Nang sa ganun po, kapag sila ay pumirma sa kontratang yan, hindi po kayo pwedeng baliktarin at the end, or sa mga susunod na araw. At let's say, for example, alam nyo naman na kapag ang i-content ninyo is underage, isalin nyo na rin po ang DSWD gaya ng ginagawa ng Pugong Bihero. At
at labor. Nang sa ganun, malinis na lahat para hindi na maulit pa, no, yung pangyayaring ito. At the same thing with Pugong Biyahero, na that would be my advice para nang sa ganun is mailak yung iko-content ninyo. Let's say, for example, magbigay tayo ng pangalan, Maribel. Let's say, for example, Maribel. May makilala kayong isang matanda na pangalan ni Maribel. Gusto nyong tulungan ito, gusto nyong pabahayan, whatever you wanna do. At ang mangyayari, iko-content siya ng mga ibang mga Pugong Biyahero team. So, ang mangyayari, magpagawa kayo ng kontrata na lahat ng Pugong Biyahero team is iko-content siya, and after 10 episode, bibigyan siya ng bahay or something like that. At kung hindi man is sabi pa rin niyo doon kung ano yung mga makukuha niya, at pero lalagyan nyo din dapat ng clause na sasabihin nyo rin na kapag siya ay sumuway sa ganito, itong kontrata is going to be mateterminate, and we will not owe anyone, or wala kaming utang or ganito. Dapat maging clear cut, dapat may kontrata na. Sa pangatlong video po, dapat nakalatag na ang kontrata na yan. Nang sa ganun is hindi na maulit ang mga bagay na yan. At lalong-lalo na, gaya nga ng sinasabi ko, na because of crab mentality sa Pilipinas, is ang hirap-hirap na basta-basta magtiwala. Ang purpose nyo ay tumulong, at the end, kayo pang nababaliktad. So, ayun po ang ating topic ngayong gabi na to. Hintayin niyo po ang next topic natin bukas.